Alam mo ba na ang pinakamalaking kahinaan ng konkreto ay panahon? Huwag mag-alala, ipapaliwanag ko kung bakit. Kamusta mga mahilig sa inhenyeriya? Ang konkreto ay isa sa pinakaginagamit na materyales sa kasaysayan ng inhenyeriya. At makikita mo ito halos kahit saan sa paligid mo. Mga gusali, tulay, dam, kalsada at mading sa mga bangketa ng mga lungsod. Matibay, maraming gamit at madaling hubugin, kaya naging pundasyon ng konstruksyon sa buong mundo. Pero paano kung sabihin ko na, sa kabila ng lakas niyan, may tahimik at di maiiwasang kalaban ang konkreto? Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit ang pangunahing kahinaan ng konkreto ay ang panahon at kung paano ito dahan-dahang nangyayari nang hindi mo namamalayan. Pero bakit nga ba napakalaking banta ng panahon para sa konkreto? Ang sagot ay nasa mismong prosesong chemical na bumubuo sa material. Kapag pinagsama ang semento, tubig, buhangin at graba, nagkakaroon ng reaksyong tinatawag na hidrasyon. Ito ang reaksyon na nagpapatigas at nagpapalakas sa konkreto. Pero hindi ito natatapos sa loob lang ng ilang oras o araw, gaya ng iniisip ng marami. Totoo, matagal pang nagre-reaksyon ng konkreto, kahit dekada na ang lumipas. At ang parehong katangiang ito na ipapahusay sa tibay nito ay maaari ring magbukas ng pinto para sa mga problema sa hinaharap. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na nagbabago ang mikroestruktura sa loob ng konkreto. At ang mga naipong pagbabagong ito ay maaring makaapekto sa pangmatagalang tibay nito. Anong nagaganap sa loob ng konkreto habang ito'y tumatanda? Mukhang matibay at hindi mapasok ang konkreto. Pero ang totoo, bawat piraso ng konkreto ay may milyon-milyong maliliit na butas at bitak na natural na nabubuo. Habang tumatagal, pinapayagan ng mga butas na ito ang pagpasok ng mga panlabas na sangkap tulad ng carbon dioxide mula sa hangin, mga klorido na matatagpuan sa paligid ng dagat, at maging ang tubig ulan. Unti-unting pumapasok ang mga elementong ito sa loob ng istruktura at dito talaga nagsisimula ang problema. Kayang tumagal ng konkreto ng mag-isa. Pero ang tunay na panganib ay nasa mga bakal na pampatibay na pinoprotektahan nito. Bakit malaki ang epekto ng mga panlabas na elemento sa bakal sa loob ng konkreto? Ang bakal ay natural na napoprotektahan ng mataas na alkalinidad ng konkreto na bumubuo ng isang proteksyong patong sa paligid ng mga bakal na bar. Ang layer na ito ang pumipigil sa metal na kalawangin. Ang problema ay, sa paglipas ng panahon, ang carbon dioxide ay tumutugon sa mga sangkap ng konkreto sa isang prosesong tinatawag na karbonasyon. Ang reaksyon ito ay nagpapababa ng pH ng material at sumisira sa proteksyon ng bakal, kaya nagsisimula itong kalawangin. Ang kalawang ay sumasakop ng mas malaking espasyo kaysa sa orihinal na bakal, kaya para bang namamaga ang bakal sa loob. Ang pagtaas na ito ay nagdudulot ng mga panloob na tensyon na kalaunan ay nagreresulta sa mga bitak na nakikita sa konkreto. Habang lumalala ang kalawang, pwedeng matanggal ang buong panlabas na patong na tinatawag na pagtuklap. Kung madalas gamitin ang konkreto, ibig bang lahat ng gusali at tulay ay siguradong masisira kalaunan? Hindi naman laging ganon. Malaki ang tibay ng konkreto depende sa kapaligirang pinaglagyan. Sa mga lugar malapit sa dagat, halimbawa, mas pinapabilis ng klorido ang pagkakakalawang. Samantalang sa mga lugar na industrial, kung saan mas mataas ang konsentrasyon ng carbon dioxide sa hangin, mas mabilis ang pag-usad ng karbonasyon. Kaya, hindi lang panahon na may papel dito. Ito ay parang sasakyan lang na nagpapahintulot sa mga mapaminsalang elemento na makapasok, maipon, at magdulot ng pinsala sa loob ng mga dekada. Mayroon pa bang ibang proseso bukod sa karbonasyon na nagpapabilis ng pagkasera ng konkreto? Oo. Isa sa mga pinaka-pinag-aaralang proseso ay ang reaksyon ng alkalay agregado. Nangyayari ang fenomeno na ito kapag ang ilang agregato sa konkreto ay nagre-react sa mga alkalinong hydroxido ng semento. Ang reaksyon ito ay bumubuo ng isang gel na lumalawak, sumisipsip ng tubig at lumalaki ang volume na nadudulot ng mga bitak sa loob na maaring kumalat sa buong estruktura. Sa pagdaan ng taon, dumarami ang bitak, humihina ang material at mas napapadali ang pagpasok ng mapaminsalang sangkap. Mabagal ang siklo pero lubhang mapanira. Ngunit mula sa loob, palabas lang ba ang epekto ng panahon? Sa totoo, hindi. Isa rin sa pangunahing dahilan ng pagkasira ng konkreto sa paglipas ng panahon ang klima. Ang mga lugar na may palagiang siklo ng pagkatuyo at pagkatubig o nagyayelo at natutunaw
ay may tendensyang pabilisin ang mga maliliit na bitak na ito. Halimbawa, kapag ang tubig ay pumapasok sa konkreto at nagyayelo, lumalaki ang dami nito. Pinipisil ang mga pader ng mga butas. Sa paulit-ulit na pag-uulit ng libu-libong beses sa loob ng mga dekada, unti-unting nasisira ang estruktura hanggang lumitaw ang malalaking bitak. Dahil dito, mas maraming tubig ang pumapasok at bumibilis ang proseso. Pero hindi ba totoo na mas tumitibay ang konkreto habang tumatagal? Madalas itanong yan. Totoo na sa mga unang buwan at kahit sa mga unang taon, patuloy na tumitibay ang konkreto dahil tuloy-tuloy ang proseso ng hidrasyon. Pero hindi palaging tumitibay ang konkreto. Pagkatapos ng ilang panahon, bumabagal ang proseso at halos hindi na ito tumitibay. Mula doon, mas mabilis na gumagana ang mga mekanismo ng pagkasira kaysa sa kayang tapatan ng hidrasyon. Sa madaling salita, ang konkreto ay gumaganda lang hanggang sa isang punto, tapos nagsisimula na itong tumanda. Posible bang matukoy kung gaano katagal-tatagal ang isang estrukturang konkreto? Oo, at ito ay malawak na pinag-aaralan sa modernong inhenjerya. Karaniwang isinasalang-alang sa mga proyekto ng malalaking proyekto ang minimum na tibay na 50, 70 o 100 taon, depende sa gamit at kapaligiran. Kasama sa kalkulasyon ang kalidad ng materyales, kapal ng takip ng konkreto sa bakal, uri ng semento, tindi ng kapaligiran at paraan ng paggawa. Kaya ang panahon ay hindi isang hindi matatalong kalaban. Nagiging problema lang ito kapag hindi idinisenyo ang estruktura nang isinasaalang-alang ang paglipas ng panahon. Pero kung may pinsala sa konkreto dahil sa panahon, wala bang paraan para mapabagal ito? Meron, at marami pa nga. Ang paggamit ng mga espesyal na additive na nagpapababa ng permeability, pagpili ng tamang mga aggregate, paglalagay ng mga protective coating, at pagdagdag ng kapal ng takip sa bakal ay ilan sa mga estratehiya. Isa pang modernong solusyon ay ang paggamit ng semento na may mga pozzolanic na sangkap tulad ng silica fume, metakaolin o fly ash na nagpapababa ng internal na porosity at nagpapataas ng tibay. Maraming modernong estruktura ang gumagamit ng estratehiyang ito para maiwasan ang mga problemang darating. Ngunit umaabot ba sa puntong hindi na kayang ayusin ang konkreto? Sa kasamaang palad? Oo. Kung ang bakal ay nawala ng malaking bahagi ng seksyon dahil sa kalawang o malala na ang mga bitak sa loob, maaaring hindi na ito magawa ng ayos. Sa mga ganitong kaso, kinakailangan ng palakasin o minsan ay palitan ng buong bahagi ng estruktura. Kaya mahalaga talaga ang regular na inspeksyon. Matibay man ang konkreto sa labas, pero posibleng unti-unti na itong nasisira sa loob dahil sa panahon. Sa huli, hindi naman talaga mahina ang konkreto sa kanyang likas na katangian. Ang mangyayari lang ay tumatanda rin ito. At ang pagtanda ay hindi maiiwasan, katulad din natin. Katulad ng kahit anong material na nakalantad sa paligid, naapektuhan din ito ng panahon, tubig, carbon dioxide at mga pagbabago ng klima. Pero ang pag-unawa sa mga prosesong ito ang susi para makapagpatayo ng mas ligtas, makagawa ng tamang inspeksyon at makapagdisenyo ng mga estrukturang kayang tumagal hindi lang ng mga dekada, kundi ng mga siglo. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mo rin isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kami na magpatuloy sa paggawa ng mga content dito. At kung ikaw ay curious na malaman ang mga kursong inirerekomenda namin, iscan mo lang ang QR code dito sa gilid. O kaya, i-click ang link sa description ng video para magkaroon ka ng access sa mga oportunidad na makakatulong sa pag-develop ng skills para sa iyong career. Ikaw ba, may nakita ka ng konkretong estruktura na nasira dahil sa panahon? Nakakita ka na ba ng bitak, kalas o kalawang? Ikwento mo dito sa mga komento dahil gusto kong malaman kung ano na ang mga nakita mo dyan. Dito sa gilid may dalawang option ng mga interesting na video na kailangan mong panuorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell, at pag-isipang maging miyembro. Salamat mga mahilig sa ininjerya. Kita tayo sa susunod na video.